Coach Jason Casimero, nag-good na naman ang Japanese reporter. Yahoo News Japan, kasama nga ba sa mga na-prank sa ginawa ni Coach Jason? Naoya Inoue, umami na at sinabing matagal na sa siyang huminto sa pagbuboksing. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Narito ang headline ng Yahoo News Japan sa wikang Japanese at kung sa English naman ay ganito yan. Ang balitang ito ay mula ito sa post ni Coach Jason na kung saan sinakyan ng Japanese reporter ng Yahoo News Japan, isinali nila sa balita at na-publish na online at ang pinaka-target audience pa ay ang walang araw at gabi dahil puro mga hapon pala. Ayon dito, ng problem child raw na si Casimero nag-post ng AI-generated photo kasama isang mataas na opisyal mula sa Saudi Arabia. Biglang umaligid ang kontrobersiya. Dati rin siyang isa sana na makalaban ni Naoya Inoue. Dito palang mga kwento ay hindi na nila alam o wala silang ideya na si Coach Jason ang admin ng FB page na ito at hindi mismo ang angas ng Pinas. Pero mga kwento, bakit nga ba ito ay napag-usapan sa Japan? Well, si Casimero kasi ay ang dating 3 Division World Champion at nooy kandidatong kalaban ni Naoya Inoue at ayon sa news article ay muling napapasada ng kontrobersiya. Nag-post siya ng kanyang official na Facebook page na larawan umano'y kasama niya si Turki Al-Sheikh, ang Minister of Entertainment ng Saudi Arabia at pangunahing tagapag-organisa ng Riyadh season. Nag-ugat ang issue sa pinaniniwalaang AI-generated na larawan na hindi tunay na kuha. Ano nga bang nilalaman ng post? Ayon sa ulat ng The Filipino media outlet na Fast Break, may dalawang AI-modified photo si Casimero. Una, larawan nila ni Al-Sheikh kung saan ay hawak ng opisyal ang kamay ni Casimero na parabang kinikilala siyang bahagi ng undercard ng mega fight ni Canelo Alvarez at ni Terence Crawford ngayong buwan ng Setyembre. Mapapansin na hindi raw natural na posisyon ang thumb ni Casimero na isang palatandaan na digital alteration. Pero tayong mga Pinoy syempre alam sa natin yan na isang AI lang ito. Pero sa mga walang umaga at gabi ay kinakailangan pa nila na suriin ang mga parte ng katawan o haba ng braso para malaman na ito ay totoo ba o hindi. Pangalawa, ibang larawan naman. Nagpakita ng kontrata at naroon pa ang kapatid ni Casimero. Ito naman ay lumutang ilang araw pagkatapos ng unang post. Pero mga kwento, paano raw tumugon ang publiko ayon sa Yahoo News Japan? Nag-alsa ng opinyon ng ilang Philippine boxing fans sa sinabi raw na may nagsabing fake news, talagang talunan yan. Pero syempre mga kwento sa ibang mga Pinoy ay sinabi nila na sana mangyari ito dahil alam naman nila na isang AI lang ito. Pero ang tanong, bakit nga ba ginawa ito at narito ang paliwanag ng Yahoo News Japan? Ayon sa ulat, ipinost ito upang makahikayat ng atensyon mula kay Al-Sheikh. Pangunahing motibo raw ay makapasok sa Saudi undercard. Ngunit ipinapaalala noong Oktubre sa nakaraang taon na nahulihan si Casimero ng weight violation laban niyan kay Saul Sanchez kaya kailangan na iban siya sa Japan na 1 taon. Ayon sa Yahoo News Japan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Al-Sheikh o kanyang team na si Casimero ay kabilang sa undercard ng Canelo Crawford bout. Base sa current information, ito'y purong haka-haka pa lamang. Ayon pa sa Yahoo News Japan, si Casimero ay nag-post ng AI-edited na larawan na nagpapakita umano na kanyang pagkakasangkot sa isang malaking event sa Saudi Arabia. Pero kakwento, hindi po si Casimero yan. Pero reminder lang sa mga walang araw at gabi, hindi po si Casimero mismo yan. Si Coach Jason po yan. Kaya dahil dito maraming mga netizens, lalo na sa Pilipinas, ang nagtanong at kumundi na sa pagkakatotoo. Wala pa rin formal na konfirmasyon mula sa kabila at nibabala din na ito'y maaaring taktika lamang para itong si Casimero ay lumusot sa spotlight, lalo na raw pagkatapos ng suspensyon dahil sa weight issue. Grabe naman, kakaiba talaga si Coach Jason. Ginawa niya umabot sa Japan at ginawan pa ng mga Hapon ng balita. Mga kakwento, may matinding inaamin si Naoya Inoue at sinabi niya na kung hindi lang niya talaga mahal ang boxing ay ba, talagang matagal na siyang tumigil na. Pero ipinapalala ni Inoue na sa mga makakalaban niya sa inaharap na kung gustuin niya talaga na pabagsakin ang kanyang kalaban ay talagang pababagsakin daw talaga niya ito. Pero hindi naman palagi raw knockout ang nasa isipan niya dahil pwede naman niyang manalo sa puntos ayon kay Naoya.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong 1D3 Older, kay kakwentong Jusin Isidolon, kay kakwentong Orlan Chununod ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.